Okay, magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Welcome po sa ating last Sunday service ngayong 2025 and I hope na naging masaya po at meaningful ang inyong naging celebration po ng Kapaskuhan. At binabati ko po kayo, Church, ng Happy New Year 2026 at nawa po ang katapatan po ng Panginoon ang ating maging encouragement at maging motivation po para magpatuloy na maglingkod at ibigay yung ating buhay po para sa Panginoon. Ngayon pong oras na ito, para po sa ating pag-aaral po ng salita ng Panginoon ay I hope na ready na po ang bawat isa mga kapatid at kung kayo po ay handa na, tumayo na po tayong lahat para po sa ating huling pag-aaral po sa taong ito ay nais ko pong bigyan pansin ulit natin ang pagpapasalamat sa Panginoon. At a very familiar passage po ang ating bubuklatin sa ating mga Biblia. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng Lucas, kabanata pong 17, Luke chapter 17. Babasahin po natin ang verses 11 through 19. Opo, very familiar na po ito sa atin, yung kwento po ng 10 lepers. At nais ko lamang pong bigyan pansin ang napakahalaga pong pag-aaral patungkol po sa pagpapasalamat. Pinamagatan ko po yung ating pag-aaral ngayong umagang ito, unexpressed gratitude is incomplete gratitude. Unexpressed gratitude is incomplete gratitude. Kapag tayo po ay hindi nagpapasalamat, ay hindi po kumpleto yung talagang ating pagpapasalamat. I mean, pag hindi natin ine-express, no, lalo na po sa Panginoon Diyos, yung ating pagpapasalamat ay at nagiging tahimik po tayo, hindi po kumpleto at hindi po mainam yung ating ginagawang pagpapasalamat. So ito pong panahon na ito ay panahon po para i-consider po natin ang kabutihan ng Panginoon. So I hope nandun na po kayo, Luke chapter 17 verses 11 through 19. Ito po ang sabi ng Bible, and it came to pass as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were leper, which stood afar off. And they lifted up their voice and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go show yourselves unto the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed, but where are the 9? There are not found that return to give glory to God, save this stranger or foreigner. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Mga kapatid, ito po ay mga talata na nagpapakita po ng kagandahan po ng ine-express natin yung ating pasasalamat. At yan po ang purpose ko sa ating mensahe po ngayong umagang ito. Una po ay maluwalhati ang Panginoon sa paraan po ng pagtuturo na maging mapagpasalamat tayo. Pangalawa po ay maikintal sa ating mga isipan na napakahalaga po. Ang ganda-ganda at ang laki-laki ng naitutulong po kapag ang Kristiyano marunong mag-express ng pasasalamat. Hindi lang yung kine-claim na siya ay nagpapasalamat, kundi talagang ine-express po niya yung kanyang pagpapasalamat, higit sa lahat sa Diyos. Tayo po ay manalangin, tayo po yung humingi ng gabay sa Panginoon. Amin, Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon pong ito na muli makapag-aral po ng inyong salita. Sa huling linggo ng buwan na ito, ng taon na ito, kami, Panginoon, ay nais po na humiling, maaari po ba na kausapin niyo po muli kami? Bigyan niyo po kami muli, Panginoon, ng mensahe upang kami po, Panginoon, ay may panghawakan at mabago at kami, Panginoon, ay maging kawangis po ninyo. Ama, sa gabi pong ito or sa umaga pong ito, sa inyo po namin tinatagubilin ang aming pag-aaral. Mangusap nga po kayo, empty me of self, cleanse me of sin, and fill me with your Holy Spirit. Hanggang sa pinakamatanda, hanggang sa pinakabata,
Panginoon, kausapin niyo po ang bawat isa. Turuan niyo po kami na mag-express palagi ng pagpapasalamat sa inyo. Salamat, Ama. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Mga kaupo na po kayo. Marami pong salamat sa inyo pong pagtayo. Unexpressed gratitude is incomplete gratitude. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid. What if you only had today the things that you only thank God for yesterday? What would you have today? Maaari kaya na mayroon pa rin tayong tahanan? Or kasama pa rin kaya natin yung ating pamilya? Meron pa rin kaya tayong trabaho? Iyan pa rin kaya ang iyong dinadrive na sasakyan? Would you still be saved today kung ang lahat lamang ng ipagkakalob sa iyo bukas ng Panginoon ay yung mga bagay na ipinagpapasalamat mo sa Kanya, ine-express mo verbally sa Kanya ngayong araw na ito? Kung ganun ang patakaran ng Diyos, ay what would you have if you only had the things that you thank God for yesterday? Alam nyo, thankfully, hindi po ganito ang Panginoon Diyos. No, God is too loving, He is too merciful for Him to take away the blessings that we forget to thank Him for. Pero hindi po sana maging excuse ito para hindi po tayo laging maging mapagpasalamat po sa Panginoon Diyos. Ang mensahe po natin ngayong umagang ito ay isang real-life incident sa buhay po ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay patungkol sa 10 mga ketongin, mga lepers po sila na lumapit kay Jesus. In fact, tumawag po kay Jesus para sa kanilang kagalingan at yung kanilang naging response or yung lack of response ng ilan sa kanila doon sa pagpapagaling na ginawa ng Panginoong Jesucristo ay nagtuturo po sa atin ng napakaraming mga bagay, especially po sa kahalagahan ng pagbibigay po ng pasasalamat sa Panginoon. At makikita po natin ito dito sa Samaritan na ang sabi ng Bible ay siya lamang bumalik at nagpatira pa, sumamba at nagpasalamat, nagpuri sa ating Panginoong Jesucristo. 3 bagay po ang nais ko ibigay sa atin agad-agad na po at ito po ang number 1. Gusto kong pong pansinin ninyo, number 1 po, their hopes to be cured. Yung kanilang pag-asa na gumaling. Makikita po natin dito, the leper's request for healing mula po sa verses 11 through 13. Jesus is on His way to Jerusalem, but when you look at the bigger context, the bigger picture, mga kapatid, it is clear that Jesus is not only heading to Jerusalem, but He is on His way to His death on the cross. Just imagine po, alam niya na sa mga darating na araw ay magiging huling panahon o huling araw niya na po at ibibigay niya na yung kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para po sa ating mga makasalanan. Subalit ang kanyang pakay, ang kanyang nasa isip ay ang mga kalalakihang ito na kailangan niya pong pagalingin. Meron po siyang nais ituro sa atin. Pansinin niyo po na interesting that it was mentioned that Jesus was traveling along the border of Samaria and Galilee. Unang minention po ang Samaria dahil po merong isang Samaritan dito that would play an important part in the story na pag-aaralan po natin. By the way, si Lucas lamang po ang only writer ng Gospels that tells this particular story, including po yung story of the Good Samaritan in chapter 10 ng Aklat ng Lucas. It seems that he is very fond of how the Lord Jesus Christ, even though they were Samaritans, ay nakikipagsama siya doon at mahal niya pa rin ang mga Samaritano. Listen, sana po maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo na yung mga taong nilalayuan ng mga tao, yung mga taong nire-reject na ng community nila, yung mga tao pong hindi na po binibigyan ng pagkakataon ng iba, ay mahalin pa rin natin katulad ng pagmamahal at pagbibigay ng pagkakataon at atensyon na ibinigay ng Panginoong Jesucristo sa mga taong ito. As Jesus travels along the border, He was met by 10 lepers. Ito po ay mga lalaking may ketong. Ito po ay skin infection. At the Old Testament law required that anyone with an infectious skin disease would isolate themselves from the community. Makikita niyo po yan sa Leviticus chapter 13 verses 45 to 46 at saka po sa Numbers chapter 5 verses 1 through 4.
Katulad po ng leprosy, ang kasalanan ay inihiwalay din po tayo sa Panginoong Diyos. Just as leprosy made a person physically unclean, so sin makes us spiritually unclean and isolated before God. Ganyan po katindi ang ginagawa ng kasalanan sa buhay ng isang tao. Tulad ng isang ketong nagsisimula lang po sa isang maliit na butlig o parang pimple hanggang sa kainin na nito yung buong daliri o yung buong buto at minsan po yung bahagi ng mukha ng isang tao na apektado po nito. Ganon din po ang epekto ng kasalanan. Pasimula-simula ay painom-inom o kaya ay pabili-bili po ng sigarilyo at pakonti-konti hanggang sa pake-pakete na hanggang sa hindi niya na makaya yung kanya pong bisyo at hanggang ngayon ay alipin pa rin tayo ng mga bisyo na kasalanan na ito. They have obviously heard, itong mga lepers ito, they have obviously heard that the Lord Jesus and has His power to heal. Narinig marahil nila how He had healed other lepers and yung pong mga tao na lumapit sa Panginoong Hesukristo na mayroon po silang mga karamdaman ay pinagaling din po ng ating Panginoong Hesukristo. So that would have given them yung confidence at yung hope. Yung pag-asa nila ay nagsimulang mabuo at mailagay sa ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi ng aklat ni San Lucas that they stood at a distance and called out to Jesus with a loud voice. Dahil sa kanilang karamdaman, kasama sa batas na hindi po sila pwedeng lumapit sa sinumang tao, kaya ang ginawa nila mula sa malayo ay sumigaw sila at pilit nilang kinuha ang atensyon ng ating Panginoong Hesukristo. They cried out with a loud voice because of desperation. This may be their only chance to interact with Jesus and they don't want to miss out sa opportunity na ito. Notice niyo po mga kapatid that these lepers placed their hope in Jesus. Mga kapatid, may we never miss out on the opportunity to always come closer to the Lord Jesus Christ. Sabi ng verse 13, Jesus, Master, have mercy on us. Ganito po yung kanilang sigaw, Jesus, Master, have mercy on us. They called Him Master. Gusto ko pong pansinin niyo that they recognize yung authority ng Panginoong Hesukristo over them. Master. They recognize Him as Master of their fates, ng kanilang kapalaran. If anyone is going to heal them of leprosy, it is only the Lord Jesus Christ. At yun ang kanilang pag-asa. Can I say this mga kapatid? Saan mo nilalagay ang iyong pag-asa? Marahil itong taon na ito, pag binalikan po natin, iniisip natin, salamat na lang may trabaho ako. Or salamat na lang may negosyo ako. Or salamat na lang may partner ako o may asawa ako. Mga kapatid, sana po, pag ibabalikan natin ang buong taon na ito, ang masasabi natin, salamat na lang may Panginoon Diyos ako. Amen? Salamat na lang ligtas ako. Salamat na lang Christian na ako. Kasi po, kung sa ibang bagay natin inilagak ang ating confidence o yung ating pag-asa, mga kapatid, pihado po mag-fail ito at madidisappoint po tayo. Subalit kapag nilagay natin sa ating Panginoong Hesukristo, katulad ng mga lepers na ito, ang ating pag-asa, hindi po tayo bibiguin ng ating Panginoong Hesukristo. The Bible presents hope not as mere wishing o parang panaginip or yung parang sana, but as a confident expectation in God's promises. Ang ating pag-asa ay sa Diyos at sa mga pangako ng Diyos. Bakit po hindi pwedeng sa pangako na lang ng Diyos o kaya sa pangako na lang ng Panginoon Diyos? Kasi po, ang Panginoon at ang kanyang mga pangako or ang Panginoon at ang kanyang salita ay tila ay magiging parang isa lang. Dahil, kumbaga, di ba, may sinasabi po tayo, wala kang palabra de honor. Kung sa tao po, nagbitaw ka na ng wala kang palabra de honor, o kaya sinabi na niya na, basta panghawakan mo lang yung salita ko, nabibigo pa rin po tayo. Alam nyo, sa Panginoon Diyos, yung kanyang katangian ay katulad lang din ng kanyang salita. So kung ano ang sinabi ng Panginoon, yun ang pangahawakan natin at mamag-asa ka. Doon mo ilagay yung kumpiyansa mo dahil ang Panginoon ay hindi po tayo bibiguin, mga kapatid. Hindi ito wish o pangarap lang, kundi isang
di matinag na pag-asa sa mga pangako ng Diyos. Pansinin niyo po, they did not place their confidence in a formula, in a sacrament, sa isang simbahan, or sa isang gawain, or sa isang good work, but on a person who they call Master. At yun po, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. If you're going to place your hopes on a person, place it on the right person. Many times we end up miserable because nilagay natin yung ating mga pag-asa at mga pangarap sa isang tao. We are hoping this person will provide us with love, with affection, that this person will provide our needs, kaya tayo nakipagrelasyon sa kanila kasi may nakukuha tayo. This person will provide us attention, siya lang yung nakakwentuhan natin, only to find out, siya pala yung maling tao. And will only provide you disappointment and dissatisfaction. Mga kapatid, nais ko po ipaalala sa atin, when you put your hopes in Jesus, He will never fail your expectations. Meron pong isang kwento patungkol sa isang African folklore po ito. There is a tale of a small bird known as the hope bird. Ibong ng pag-asa. Itong ibon po na ito ay hindi po umaawit when the sun is shining. It doesn't wait for clear skies or calm winds. No. Itong ibon na ito is special because while the storm is raging, tsaka niya gustong kumanta. Tsaka niya gustong umawit. It is said that you'll hear its voice while the rain is still falling, while thunder still echoes across the plains. Sa mga tao po, it became a symbol, an icon of faith before sight. On hoping good is on the way, even while everything still looks bad. Na kahit bumabagyo, pag naririnig nila yung boses o yung tinig, yung awit ng ibon na ito, ng hope bird, nagkakaroon sila ng pag-asa. That's what hope in Jesus and His promises look like. It sings before the answer comes. It praises before the healing. It trusts God before the solution. True hope isn't post-victory. It is mid-battle. Ang tunay na pag-asa ay hindi po yung nagtagumpay ka pagkatapos ng laban. Ang tunay na pag-asa kahit nasa gitna ka ng suffering, nasa gitna ka po ng problema, or nasa gitna po tayo ng mga ating pinaghihirapan hong mga sitwasyon, mga kapatid, pwede ho tayong magkaroon ng matibay na pag-asa sa pangako at persona po ng ating Panginoon Diyos. So maybe today, your skies are still gray. Maybe the pain of yesterday is still not over, and the hopes for a brighter next year is still bleak and darker. But if you have hope in God and in His promises, you can sing early. Kahit po sa gitna ng sitwasyon, kahit po sa gitna ng mga problema. Katulad po ng hope bird na ito, your song doesn't have to wait till the storm passes by. Kahit nasa gitna po tayo ng mga problema, mayroon po tayong pag-asa na mga pangako ng Panginoon Diyos, mapangahawakan po natin. Because we don't just hope in a better 2026 or a better future. We hope in the faithfulness of the one who controls the new year, the skies, and everything in between. Maybe katulad din po ng mga lepers na ito sa ating story, may kailangan po tayo sa Diyos. Pwede ko po bang itanong, ano yung mga bagay that you are in desperate need of today? Is it attention? Is it affection? Is it provision? Mga kapatid, lahat ng yan, hindi mo makikita sa mga tao. Ang ating kailangan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo, popular ngayon ito. In the last decade, yung bansa po ng Venezuela has experienced one of the worst economic collapses in modern history. At sa ngayon, ang Amerika at ang Venezuela nagkakaroon po ng tensyon. Yung buong bansa ng Venezuela was once rich in oil and resources, now faces hyperinflation, food shortages, and widespread poverty. People's life savings have become worthless overnight.
kahit mga doktor, mga teacher, mga professional engineers, ay pumipila po sa mga food lines para makakuha lamang po sila ng makakain. But here's what's interesting. Sa gitna po ng lahat ng hardships at mga devastation na nangyayari sa ekonomiya ng Venezuela, there is worship of God. Pastor, ano po ibig niyo sabihin? Churches are full. People are praying and singing, not because their situation changed, but because their hope never shifted. Mga kapatid, alagaan po natin yung ating pag-asa. Lagi po natin itong ilagak sa tamang paglalagyan. Ito po ay ang Diyos at ang kanyang mga pangako. Hope in God's promises does not deny reality, but it refuses to let reality have the final say. Ano po ibig ko sabihin? Yung pag-asa sa Diyos at sa kanyang mga pangako, hindi ka binubulag sa tunay na sitwasyon na mayroon ka. May problema ka, may karamdaman ka, may terminal na sakit ka. Oo, totoo yun. Hindi inaalis ng pag-asa sa Diyos at sa kanyang mga pangako ang tunay na kalagayan na mayroon ka. Pero sinasabi niya na hindi yung kalagayan mo ang magdidikta. May Diyos ka at may mga pangako siya at ang Diyos ang may say sa lahat ng mga pinagdadaanan natin na problema. These 10 lepers had a difficult life, but their hope in Jesus taught them that their difficult life does not have them. They have leprosy, but leprosy does not have them. You may have problems today, but I'm pretty sure if your hope is in God, your problems does not have you. Number 1 po na gusto ko pong bigyan pansin natin, their hopes to be cured. Yan ay nanggaling sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pag-asa. Mga kapatid, malakis pa ba ang ating pag-asa sa mga pangako ng Diyos para sa hinaharap? Yung ating po bang pananampalataya ay lumalago at nagtitiwala pa rin sa Panginoon Diyos na mayroon siyang magagawa? O para lang po tayong katulad na rin ng mga hindi mananampalataya na kung ano na lang ang mangyari ay yun na lang ang papayagan natin? Mga kapatid, may Diyos po tayo na may hawak ng ating mga bukas. Pangalawa po na gusto kong bigyan pansin natin, the healer that changed them. The healer that changed them. Hindi po sila binago or pinagaling ng positive thinking. Hindi po yung manifesting. Hindi po yung mga kung ano-anong mga bagay na pinupuntahan nila, mga albularyo. Mga kapatid, ang nagpagaling sa kanila ay ang ating dakilang tagapagpagaling. Wala pong ibang kundi ang ating Panginoong Jesucristo. What happens next is what we all want to happen when we call sa ating Panginoon Diyos. Verse 14, and when he saw them, he said unto them, Go, show yourselves unto the priests. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Now, pansinin niyo po, Jesus did not answer their prayer right away. Hindi sinabi ng Panginoon, okay, magaling na kayo, go back sa inyong mga tahanan. Hindi po. He tells them to go show themselves to the priests. Ano pong relevance nun? Sa Leviticus chapter 14 verses 1 to 32. Dito po sa Old Testament passage na ito ay binigyan po tayo ng paglilinaw na bago po ang isang tao na may leprosy ay makabalik sa kanyang tahanan, sa kanyang bayan, sa kanyang pamilya, they first had to be declared clean by the priest. Hindi po ng mga doktor, kundi ng mga priest. Maaring dahil po naniniwala sila ng mga ganitong klase po ng karamdaman ay may kinalaman sa spiritual na kalagayan ng tao at hindi po sa physical na kalagayan, kaya hindi po doktor, kundi mga priest. Jesus tells them to go before He heals them. Kapansin-pansin din po na inutusan sila bumalik sa mga priest, ipakita ang kanilang mga sarili na magaling na bago talaga sila pinagaling ng Panginoong Jesucristo. Instead of healing them right there and there, then and there, right away. Okay? He gives them a command. Nag-utos muna ang Panginoong Jesucristo. Hindi nga niya ipinangako na pag sinunod niyo yung utos ko ay pangako, di ba? Pangako, gagaling kayo, Pexman. Wala pong ganun. He just commands them. Bakit po? Marahil, dalawang bagay po. Marahil ay tinetest nila yung kanilang gamit ng salita na master.
Kung talagang master ang tingin niyo sa akin, susunod kayo. Baka naman namamag-asa lang kayo na papagalingin ko kayo, tinawag niyo lang ako na master, pero lip service lang pala. Talaga bang tinitignan niyo ako as master? Sige nga, tignan natin kung susunod kayo. Or perhaps, sinusubok ni Jesus yung kanilang pananampalataya. It must have taken some faith para humakbang at lumakad at ipakita yung kanilang mga sarili sa mga saserdote habang wala pa talaga silang nararamdaman. It takes faith para gawin po ang isang bagay na ang pangahawakan mo lang ay ito kasi ang utos ng Panginoon. Ito kasi ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, mapalad po ang Kristiyano na nagtitiwala sa Diyos or sumusunod sa Diyos dahil po inutos lamang ng Diyos. Bakit ka nagbibigay? Bakit ka umaattend? Bakit ka naglilingkod? Bakit ka nag-aakay ng kaluluwa? Kasi yan ang utos ng Panginoon. Mga kapatid, they have different priests. Binanggit na po sa atin na yung Siyam ay mga Hudyo, samantala yung isa na bumalik ay Samaritano. So magkaiba po yung direction, separate directions ang pinuntahan po nila. Si Lucas ay sinabi pa po sa atin at the end of verse 14, as they went, they were cleansed. Ito po ay napaka-remarkable mga kapatid. Jesus heals them from a distance. Hindi kinakailangan hawakan, no? Hindi kinakailangan may ilapahid si Jesus. Hindi kinakailangan maghanap si Jesus ng katingko, tsaka po hindi po. Kahit nandun sa malayo, napagaling sila ng Panginoong Hesus. Ano po ipinapakita nito? Na ang kapangyarihan ng Diyos hindi kailanman malilimita. Tandaan mo ito kapatid, pag para sa iyo, walang makakapigil, ito'y para sa iyo. Pero sana, maintindihan din po natin na kahit anong pilit mo, pag hindi ka looban ng Diyos, kahit di ba, nagbebenepisyo ka dyan, kahit na nakakaranas ka o nakakaramdam ka dyan ng di ba, belongingness o kaya affection. Mga kapatid, pag hindi yung kalooban ng Diyos, masasaktan lang po tayo. Pinapakita sa atin dito na hindi kinakailangan ikaw ay nandoon para ibigay ng Panginoon ng blessing o ibigay ng Panginoon yung healing. Nung sila'y sumunod, gumaling sila. Ang tanong ko lang, paano kung hindi sila kaya sumunod? Paano kaya kung hindi nila inilagay yung pag-asa nila sa Panginoon at nung sinabi ng Panginoon, sige, ganito gagawin niyo. Ay, hindi, bakit yung sa iba hinawakan, pinagaling right there and then? Bakit kami kailangan pang lumayo at Ano ba yan? Paano kung hindi master ang naging pagtawag nila sa ating Panginoong Jesucristo? Kapatid, paano kaya tayo? Kumusta po kaya tayo ngayon? Pansinin niyo na it was in the act of their obedience kung paano sila nag-respond sa sinabi ni Jesus. Yun ang naging dahilan kaya sila napagaling. Mga kapatid, lahat tayo kailangan ang ating Panginoong Jesucristo. Whether sa pangangailangan, sa wisdom, sa mga ipinapanalangin natin, o sa kagalingan, o sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay, isa lang po ang kailangan natin. Ito po ay walang iba kundi ating Panginoong Hesus. At ang kagandahan nito, hindi ho pattern kung ano po ang pagtugon o dealing ng Panginoon sa atin. Maaring sa mga lepers na ito, inutusan sila bago gumaling. Yung iba naman, hinawakan bago gumaling. Mga kapatid, aren't you glad na ang Panginoon natin alam ang kanyang mga paraan at kanyang mga gagawin? We always see faith and obedience together in action. Ang pananampalataya, ang pagtitiwala at ang pagsunod, lagi pong magkalakip yan. Hindi pwedeng Kristiyano ka pero hindi ka a-attend. Kristiyano ka, sasamba ka sa Panginoon. Lagi pong trust and obey. Lagi po nating nakikita ito mga kapatid. Kaya po, yung 10 mga ketongin na ito ay nabago at gumaling dahil po sumunod sila sa Panginoong Jesucristo. Hindi po ang problema dito ay ang pagsunod o yung kapangyarihan para mapagaling sila sa kanilang pagsunod. Ang naging halimbawa na ituturo po sa atin ng pag-aaral na ito ay kung paano po tayo babalik at magpapasalamat sa Panginoon Diyos. Mga kapatid, sabi mo, nagtitiwala ka na sa Panginoon Diyos, nananampalataya ka na sa Kanya bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, tinanggap mo na siya sa iyong buhay, pabaptize ka na. Pananampalataya,
pagsunod, laging magkalakip yan. So, wag mo nang pagtagalin kasi may mga bagay na dumadating ang blessing kapag natuto po tayong humakbang sa ating pagsunod sa Panginoon. Kaya po hindi tayo ma-challenge na lumago o hindi ho tayo ma-challenge na magbigay ng buhay, ng panahon para maglingkod ay dahil po yung ating pananampalataya ay hindi natin nilalakipan ng pagsunod. Tandaan po natin, ang tunay na ebidensya ng malagong pananampalataya ay yung pong aktibong pagsunod sa Panginoon. Lalo na po sa kanyang mga utos. Dalawang bagay na po yung inaral natin mga kapatid. Their hopes to be cured at saka po, the healer that changed them. Kapatid, hindi ikaw ang babago. Ang Diyos ang magbabago. Kapatid, hindi ikaw ang magiging dahilan para siya ay makakilala sa Panginoon. Ang Diyos ang dahilan kung bakit siya makakilala sa Panginoon. Ilalapit siya sa Panginoong Jesucristo. Tatawagin siya ng banal na Espiritu. Yung patotoo mo, malaking halimbawa. Yung pag-share mo, malaking testimony. Pero ultimately, ang Diyos ang magliligtas sa mga mahal natin sa buhay. Kaya, ipag-pray lang natin mga kapatid. No? Sumunod lang po tayo mga kapatid at wag ho tayong mawawalan po ng pananampalataya o kaya ay pag-asa na isang araw ay magkakasama-sama rin kayong pamilya na naglilingkod sa Panginoon. Pangatlo po and the last, gusto ko pong bigyan pansin po ninyo ito. The hindrances He conquered. Iniisip ko po, nung tinanong ng Panginoong Jesucristo, hindi baga 10 ang gumaling? Alam niya eh. Alam niya. Siya mismo alam niya po kung ilan yung gumaling eh. So, kung may gumaling, dapat may nagpapasalamat kasi hindi mo ba ganun yun? Pag blines ka, mga bata nga po, tinuturuan po natin, ano sasabihin mo? Pinigyan ka ng ginaldo. Thank you. So, alam ng Panginoong Yesus, hindi baga 10 ang, bakit iisa ang bumalik? Now, iniisip ko po, yung siyam hindi kinaya yung obstacles, yung hindrances para bumalik at magpasalamat. Masyadong malakas yung hatak, masyadong marami yung mga humahatak, o masyadong marami at malakas yung mga bagay na kinonsider nila at binalansin nila. At sabi nila, hindi ko kayang bumalik ngayon. Isa lang ang bumalik mga kapatid. Ang point ko po, ano kaya yung mga hindrances na in-overcome, na conquer nitong Samaritan pa naman? No, I'm not saying na lesser of a person sila, pero ganun po ang tingin ng mga Hudyo sa kanila. Samaritan pa naman, hindi pa naman yung Hudyo. Doon nagulat ang Panginoong Jesucristo. Ano kaya yung mga ikinonquer niya? Itong Samaritan not only received the gift, but he came back and thanked the giver. He did not only experience the best healing, but he came back to thank the healer. Madalas, gustong-gusto natin yung gift. Ayaw natin pansinin yung giver. Gusto natin yung benepisyo na nakukuha sa simbahan, pero ayaw natin pansinin yung Diyos ng simbahan. Itong leper na ito na bumalik, he was more taken with the person of Jesus than with what Jesus had done for him. Masyado siyang napuno ng kagalakan patungkol sa kung sino si Jesus kaysa doon sa idea ng kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus sa kanya. Of course, gusto kong bigyan pansin na madalas tayo ay nagpo-focus sa Diyos dahil sa mga natatanggap natin sa Diyos. Pero kung wala ka nang natatanggap, makakapagpasalamat ka pa rin kaya sa Diyos. Pag mahina na yung iyong katawan at may sakit ang iyong bunso at hindi kayo magkasundo na mag-asawa, kaya mo pa rin bang magpasalamat sa Diyos? Ang daling magpasalamat sa Diyos pag lahat ng mga bagay na nangyayari ay maayos at maganda. Pero ine-expect pa rin ng Diyos na tayo magpapasalamat sa Kanya kapag ang mga bagay na nangyayari hindi na kahali-halina. Ano kaya yung mga hindrances na in-overcome ng lalaking ito? Gusto ko pong sabihin sa atin, learn to thank God even when it's hard to thank God. Gratitude is incomplete until it is expressed. Ulitin ko po, gratitude is incomplete until it is expressed. Let me share to you yung maaring mga hindrances ng lalaking ito na kailangan niyang i-overcome. 10 po ito, kaya nais ko pong bigyang pansin po ninyo mga kapatid. Number 1, siguro in-overcome niya po yung pride. Yung idea na, maintindihan naman ng Diyos na busy ako. Babalik ako sa pamilya ko, babalik ako sa trabaho ko. Kailangan kong gawin yung balikan yung mga na-miss ko. At siguro ang sabi po niya,
ay hindi ko na kayang balikan pa ang Panginoong Jesucristo. He could have felt he's too big to go back. After all, matagal naman akong panahon na nagsasuffer. Siguro, naintindihan na ng Diyos yung para hindi ako makabalik sa Kanya. It should be Jesus that should be grateful na binigyan ko siya ng panahon at binigyan ko siya ng atensyon. Mga kapatid, kailangan natin overcome yung pride natin kung bakit tayo minsan hindi makapagpasalamat sa Diyos or hindi natin may express yung pasasalamat sa Diyos, hindi natin may iyak yung ating pagpapasalamat sa Panginoon dahil po sa pride. Sabi ng Proverbs 29:23, a man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. Kinonquer niya po yung kanyang pride. Pangalawa, procrastination. Yung tsaka na lang. Yung I will thank God later. Napansin mo ba, you were so desperate when you prayed and pleaded God for it please, for to please Him? Mga kapatid, sana po maging determined din po tayo para bumalik sa Diyos at mag-express ng gratitude para doon sa ating mga answered prayers. Tandaan po natin, thanksgiving postponed becomes thanksgiving forgotten. Giving is the best thanksgiving. Diba, sabi ng Bible, in everything give thanks. Gusto ko pong sabihin sa inyo, in every thanks, give thanks. Kung talagang nagpapasalamat ka at kung talagang gusto mong mag-express doon sa taong object ng iyong pagpapasalamat, wag lang, di ba, wag lang magpasalamat, magbigay sa iyong pasasalamat. Mga kapatid, masanay po tayo, hindi po yung, maintindihan naman nila, mayaman na naman sila. Mga kapatid, maging gawi at kultura po sana sa Shekinah Taytay o Shekinah Glory Taytay na tayo po ay mga taong marunong magpasalamat at mga taong marunong mag-express ng ating pasasalamat. Pangatlo po, ignorance. Kailangan niya may overcome yung kanyang ignorance. Ano po yung ignorance? I didn't know na kailangan pa ng thanksgiving. Ang akalam ko lang, basta pag pinagaling niya ako, yun na, thank you Lord. Yun na. Some know how to pray. Some know how to fast. Some know how to ask. But only a few know how to thank God for the past. Don't be the ungrateful leper. Do what you need to do and express your gratitude to God. Number 4, ungratefulness. Kaya bumalik siya, siguro pinag-isipan niyang maigi, pero sabi niya, hindi ko kayang maging ungrateful. Hindi ko kayang maging ingrato. Ito naman yung mga ungrateful, yung nagsasabing, ano nga yung dapat kong pasalamatan exactly? Matatapos na itong taon. Sila yung mga nagtatanong, ano bang naging blessing ko? Ano bang naging pagpapala ko sa simbahan na yan? Jesus himself asked, were there not 10 cleansed? Sabi niya, where are the 9? Ungratefulness is a spiritual disease, worse than leprosy. More tragic than what we experienced during COVID pandemic is the widespread ng ungratefulness among Christians today. Mga kapatid, are you suffering from it today? Hindi po ba tayo marunong magpasalamat or mag-express ng ating pasasalamat? If God is searching for you after the blessing, you are missing something. Kung pagkatapos ng answered prayer, kung pagkatapos sa pagalingin ka, kung pagkatapos na ibigay ng Panginoon ang iyong pangangailangan, nawawala ka sa simbahan, mga kapatid, may problema ka. Pang-apat, shame or embarrassment. Kasi pag bumalik ako, malalaman nila yung kung ano ako dati, kaya tuhungin. Some believers boldly request prayers publicly, but when it is time to testify, they become shy. Whatever your past may be will never change, but your testimony will be a proof that God still works and can still change people's lives. Don't be ashamed to thank God publicly. Sabi ho ng Luke chapter 9 verse 26, for whosoever will be ashamed of me and of my words and of him shall the Son of Man be ashamed when he shall come in His own glory and in His Father's and of the holy angels. Huwag ho tayong mahiya na magpasalamat o mag-testimony, mga kapatid, sa mga pasasalamat natin sa Panginoon. Number 6, greed. Bakit kailangan pa akong bumalik at magpasalamat? Okay na yun. Alam niyo, the Samaritan asked,
Paano ako magpapasalamat sa Diyos? Doon sa ano yung natanggap ko. Katulad din po ng sinabi ng Psalmist sa 116 verse 12, awit po, mga awit, kabanatang 116 at ang talata po'y 12. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Listen, listen. Thanksgiving is not subtraction, it is multiplication. Hindi ka nababawasan, hindi nakakapanliit pag tayo po ay nag-e-express ng pasasalamat. Number 7, wrong priorities. Ay, babalikan ko ang Diyos. Promise, I will put God on my list. Pag ako'y medyo nagka-edad-edad na, kasi alam niyo, yung kalakasan ko ngayon, kabataan, pag medyo senior citizen ako, mga kapatid, itong leper na bumalik ay nagpasalamat sa Panginoon Diyos. Above enjoyment, appreciation before celebration, natutunan niya po yung secret ng delayed gratification. Na bago ako bumalik sa pamilya ko, sa trabaho ko, ayusin ko yung nakaraan ko at yung aayusin ko muna yung sarili ko sa Panginoon. Magpapasalamat muna ako sa Diyos. Hindi ba ang pangit naman nun? May bago ho tayong mga gamit, may bago ho tayong cellphone, may bago ho tayong kung ano man yung nabili para, pero yung faith promise ho natin, yung ating, di ba, yung first fruit giving po natin, hindi ho natin natapos. Parang first fruit dapat yun, pero parang lumalabas last fruit na po latak po mga kapatid Kung ano po yung natira doon sa bonus, kung ano yung natira. Naiintindihan niyo po ako mga kapatid ho? Minsan po yung wrong priorities, di ba? Ibinigay na ng Panginoon, pero hindi natin kaagad ibinigay. Bakit po? Kasi less na priority ang gawain ng Panginoon. Mga kapatid, sa panibagong taon na darating, unahin po natin ang Panginoon, unahin po natin ang gawain ng Diyos. Ano po ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Number 8, he forgot his past. Parang dati ganito ka, ngayon ginawa na ng Panginoon sa iyo ganito, hindi ka pa magpapasalamat? He forgot how he once lived outside the city. Ang daling makalimutan na everybody was avoiding him. Madaling makalimutan how shameful yung nakaraan niya. How shameful the pain, the hurt, and the tears were. Mga kapatid, marami po mga tao, they forget their foundation once na yung answered prayer o yung blessings arrive. Number 9, okay? Incomplete miracle mentality. Hayaan muna natin na mag-settle muna lahat. Tingnan muna natin kung talagang gagaling ako. Some believers say, when miracle is fully complete, then I will come back and thank God. Pero it is our lack of thanksgiving that actually incompletes our miracle. Sabi ng verse 19 ng chapter 17 sa text po natin, your faith has made you whole. Siya lang ang sinabihan nito. Sa 10 gumaling, isa lang po sinabihan ni Jesus na ito. Meaning, yung siyam physically gumaling, pero siya po is spiritually naligtas. I mean, naligtas itong taong ito. Only the grateful was told this at hindi po yung siyam. My thanksgiving will complete my blessings. Mas matamis, mas masaya, mas malalim yung kagalakan kapag ang Kristiyano ay natutong mag-express ng pagpapasalamat sa Diyos. This Samaritan now has a relationship with Jesus that the other 9 lepers do not have. And it is this relationship with Jesus that makes him well and whole. Ano po naging susi? Pagpapasalamat sa Diyos. Pang-10, mga kapatid. He has to overcome yung kanyang ego. Yung kanyang ego. No, yung sarili niya mismo. Yung ang tingin niya, siya lang ang mahalaga at ang responsibilidad ito ng Diyos sa kanya. Ginagawa lang ng Diyos ang inaasahan sa mga kapatid. Kaya tayo hindi na pinagpapala ng Diyos. Parang nakakadala. Kasi hindi man lang tayo marunong bumalik at magpasalamat sa Diyos. Finally, all 10 lepers were made clean that day, but only one was made whole.
9 were cleansed, but only one was saved. The foreigner, as Jesus points out, who saw he was healed, turned back, gave thanks, worshiped, praised God, and entered into a new relationship with Jesus. Balik po tayo dun sa unang tanong ko po sa introduction natin kanina. What if you only had today the things that you thank God for yesterday? Ano kaya ang mayroon po tayo ngayong araw na ito? Mga kapatid, church, let us be a people, let us be a church that are really grateful people. Mga tao that does not only think about thanking God, but really do express yung pagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Sa pagpasok po ng panibagong taon na ito, as we face another year, let us place our hopes in God at sa mga pangako ng Diyos. Let us always be thankful to God. Hindi natin alam kung anong ibubunga, idudulot, magiging resulta ng panibagong taon na darating. Pero ang pag-asa natin, Lord, sa anumang sitwasyon, kasama po namin kayo at magpapasalamat po kami sa lahat ng gagawin ninyo. And finally, let us always worship and praise God. Kung last year, hindi ka perfect attendance sa church services, sa BCCM, wala kang ministry na ginagampanan, why not ngayon 2026, ipangako mo sa Diyos, Lord, hindi naman po kayo nababayaran sa mga ginawa niyo po para sa akin. Pero maaari bang tumanaw lang po ng pasasalamat para sa panibagong taon na ito, maglilingkod po ako sa inyo. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa aming pong mensaheng napakinggan. Sana po ay tumimo, nangusap at nagamit po sa kabatiran, Panginoon, at lalo pong mas malalim na pagtanaw ng mga mananampalataya sa ginagawa niyo po sa aming pong mga buhay. Panginoon, marami po kaming pangangailangan at kadalasan ito'y nilalapit namin sa inyo at sinasagot niyo po dahil kayo'y dakilang Diyos na makapangyarihan. At hindi po kayo nagkukulang, lagi pong ganoon na lamang ang inyong katapatan at pagmamahal sa amin. Subalit, sa kabila ng inyong pagtatapat at pagmamahal na kukuha pa rin po naming magkulang, hindi magtapat, Panginoon, hindi po magpasalamat sa inyo. Sana po, kausapin nyo ang inyong mga anak ngayong umaga para kung meron po sa amin dito na ganito ang kalagayan niya, sana po turuan nyo po kami ma-overcome yung mga nagiging balakid kung bakit po kami hanggang panalangin lang, hanggang answered prayer lang, at hindi po nakikita yung buhay namin na simbolo ng mga Kristiyano na nakaranas ng pagpapala ng Diyos, mga Kristiyanong nagpapasalamat sa Diyos. Kung tayo po'y kinausap ng Panginoon, mga kapatid, bakit hindi ka lumapit sa ating altar at lumapit sa Panginoon at sabihin mo sa Panginoon, Lord, patawad po. Isa pang pagkakataon. Sana po yung panibagong taon na papasok na ito, mai-google ko na po talaga yung pag-asa ko, pananampalataya ko, paglilingkod ko sa inyo, Panginoon. Sige po, lapit po kayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Hindi ngayon yung panahon para mag-give up sa pangako ng Diyos. Ngayon yung panahon para lalo pang maging masidhi at lalo pa nating i-claim ang mga pangako ng Diyos. Ngayon nakikita natin paunti-unti yung mga sagot sa ating mga panalangin. Lalo pa nating i-claim ang mga pangako ng Diyos. Hindi magluluwat at ipagkakaloob sa atin ito ng Panginoon. Sana magpasalamat pa rin tayo. Sana matuto pa rin tayo mag-express. Pastor Raul, please come at tapusin po natin ang ating preaching, ang ating prayer, ang ating invitation.